Here is another end time prophecy. The fall of Babylon, which is Iraq. Isang magandang araw po, ako po si Sister Irene upang maghatid sa inyo ng mga propesiya at mabuting balita na nagmumula sa Biblia. Lahat ng papupuri ko ay sa Panginoong Hesukristo lamang. Nawa ang lahat ng kahabagan, pagpapala, ay sumaatin nawa na nagmumula sa Panginoong Diyos. Umpisa na po natin ng direkta ang propesiya tungkol sa pagbagsak ng Babylonia, the fall of Babylon. Ang gagamitin po natin ngayon ay yung Contemporary English Version, which is CEV. Ito pong ihatid ko sa inyo ngayon, sinigurado ko na nagmatch sa KJV at ang Biblia. Dahil hindi po lahat ng nakasulat sa CEV, lahat ng verse dito sa buong CEV ay nagmamatch sa ang Biblia at KJV. Dapat po nag-aakma. So, ito po, itong sa temang ito, usaping pagbagsak ng Babylonia, nag-aakma po siya, kaya ito po ang ihahatid ko sa inyo. So, basahin na po natin ang Apokalipsis chapter 17. Di bali po, buong istorya po ang ihahatid ko sa inyo at ang detalye nito. Hindi po pwede dito ang hula-hula sa propesiya. May detalye po ito. Yan po ang kailangan natin, detalye ng propesiya. So, the fall of Babylon, the prostitute and the beast. Dito po natin i-discuss kung ano po ibig sabihin ng prostitute at nung beast, yung halimaw. Ito po. Chapter 17 ng Revelation. One of the seven angels who had emptied the bowls came over and said to me, "Come on, I will show you how God will punish the shameless prostitute who sits on many oceans." Verse 2. Every king on earth has slept with her, and her shameless ways are like wine that has made everyone on earth drunk. So, verse 3 na po tayo. With the help of the Spirit, the angel took me into the desert, where I saw a woman sitting on a red beast. Red beast po. The beast was covered with names that were an insult to God. So, blasphemy po ang dala nitong beast na to. Yan. And it has 7 heads. May 7 ulo daw po ang beast na ito. And 10 horns. May 10 sungay. Yan po, malinaw. 7 heads. 7 ulo at 10 sungay. Then, verse 4. Papatuloy natin. The woman was dressed in purple and scarlet robes, and she wore jewelry made of gold, precious stones, and pearls. In her hand, she held a gold cup filled with the filthy and nasty things she had done. On her forehead, a mysterious name was written. So, sa noo daw nitong beast na to, may mysterious name daw na nasusulat. Itong paglalarawan po sa Babylonia o sa Iraq ay babae na nadadamitan ng purple po, violet. Yan, medyo violet siya. At pulang-pulang kasuotan. Yan. Yung robe niya, pulang-pula. At siya ay nasusuotan ng mga alahas, mga ginto, precious stones, yan, mamahaling bato at perlas. So, nagkakamit siya
ng kayamanan. In her hand, she held a gold cup filled with the filthy and nasty things she had done. On her forehead, a mysterious name was written. Alam po ba natin kung ano po itong mysterious name na nakasulat dito? Ito po, sinasabi din po sa Apocalypse chapter 17. I am the great city of Babylon, the mother of every immoral and filthy thing on earth. Siya po ang ina ng lahat ng immoral sa mundo. Pag sinabi pong immoral, kasuklam-suklam sa Tagalog Biblia. Ang mga kasuklam-suklam po sa Biblia, pag sinabing kasuklam-suklam, ay yung mga rebulto na sinasabi. Yan. At madumi sa mata ng Panginoon yan. Ang tawag dyan ay prostitute. Ang pagsamba sa rebulto ay tinatawag ng Diyos na whore. Dahil hindi po yan talaga Diyos. Yan ay Diyos-Diyosan. Tayo po ay kasal sa Panginoong Hesukristo. Iisa lang. Siya ang kasintahan natin. Sa Kanya tayo kakasal pag tayo ay namatay na. At pag na-rapture tayong lahat, kasama natin sa Panginoon ang sa langit ang Panginoong Hesukristo. Sa Kanya tayo kakasal. So, pag sumamba tayo ng isang ibang Diyos, hindi po tayo kasal sa Kanya. Ibig sabihin, tayo ay patutot. So, nangangahulugan, pag sumamba tayo sa rebulto, yun ay pagiging patutot. Ang sinasabi pong dito na patutot ay yung Iraq dahil sa kanya nagsimula ang mga rebulto. Kaya inalis ng Panginoon si Abraham noon sa lupaing Babylonia, na sa lumang katawagan Babylonia, na tinatawag din namang Ur, Chaldeans at Caldeo sa Tagalog. Diyan nagmula si Abraham sa Genesis chapter 11 verse 28 to 31. So malinaw po, Caldeo ang pinagmulan ni Abraham. Isang Caldeo si Abraham, pero binunod siya ng Panginoon at dinala sa bansang Canaan, na kung saan nakatira ang mga Canaanites, na nakalaunan ay pinangalanan ng Panginoon ang bansang yaon na Israel, dahil ipinamana ng Panginoon sa apo ni Abraham, which is Jacob, ang Israel. So, doon po, yung nagbuno sila ni Jacob, yun na po yun, yung pinangalanan siyang Israel. Check din po natin sa Genesis chapter 10 na yung Babel ay tinatawag na Babylonia, Iraq. Yung po yung Torre ni Babel na sinasabi, yun yung pinuntahan ni Abraham. Yun ang pinuntahan ng mga anghel. Ayun po. So, all in all, si Abraham ay Caldeo dahil galing siya sa Iraq. So, pagpatuloy na po natin. Verse 6. Chapter 17 of Revelation, verse 6. I could tell that the woman was drunk on the blood of God's people, who had given their lives for Jesus. This surprising sight amazed me. And the angel said, "Why are you so amazed? I will explain the mystery about this woman." Sabi, ba't ka nagulat? Sabi ng anghel kay Juan sa Patmos. Ipapaliwanag ko sa iyo, sabi ng anghel sa kanya, kung ano ang tungkol sa misteryo ng babaeng ito at tungkol sa beast sa halimaw. She is sitting on na kanyang inuupuan, with its 7 heads and 10 horns. The beast you saw is one that used to be and no longer is. It will come back from the deep pit
Babalik daw itong halimaw nito galing sa kailaliman. Babalik ang halimaw na ito. But only to be destroyed. So, pagbalik nitong halimaw na ito nung beast, which is 666, pagbalik niya, sandaling panahon lamang at siya'y madedestroy. Mamamatay din naman. Pero may proseso po lahat ito gaya ng mga nauna nating propesiya na ipinost natin dito sa YT. Ito po ay collection ni Sister Irene. Lahat ng pag-aaral nito ay sinayasat ko ng buong pag-aaral na nagmula pa sa Biblia. Ipinopost ko po ito sa FB, sa buong FB, sa mga group ng FB, group debate ng FB, mga page sa FB nung mga ilang taon na nakalipas, 8 taon na nakalilipas, at pati na rin po sa mga news sa buong mundo. Yan. Ipinopost ko po itong mga propesiyang ito mula pa noon. So, subok na po natin ito. Sa mga iba't ibang balita sa buong mundo, na-post ko na rin po ito. Yan, ganun po kalakas ang loob ni Sister Irene ay paglaban ang katotohanan dahil meron po akong verse na katapat. Bawat propesiyang inilalabas ko ay may verse sa Bible. Hindi lamang iisa, hindi lamang dalawa, hindi lamang 10, kundi maraming pahina. Hindi po sapat ang isang propesiya kung napakitaan lang natin sila ng isang verse o 10 verse. Hindi po enough yun na, para mag-justify ng isang propesiya. So, ituloy po natin. Chapter 17 of Revelation, verse 8. The fish you saw is one that used to be and no longer is. It will come back from the deep pit, but only to be destroyed. Everyone on earth whose names were not written in the book of life before the time of creation will be amazed. So, lahat po, bago ipa-create ang mga tao, bago palikhain ng Diyos sa Tagalog, ang mga tao ay nasusulat na kung sinong maliligtas. Ganun po ka-misteryo ang Biblia at ang salita ng Panginoon, pati ang kanyang pag-uusga. Bago pa lamang likhain ng mga tao ay nakasulat na kung sinong maliligtas. They will see this beast that used to be and no longer is, but will be once more. Etong beast na to, nabuhay na ito. Wala na to, pero mabubuhay muli. Chapter 17 verse 9 of Revelation. Let's continue. Anyone with wisdom can figure this out. The 7 heads that the woman is sitting on stand for 7 hills. So, 7 daw po yung ulo. These heads are also 7 kings. So, yung 7 ulo daw po nito na sinasabi dito sa Apocalypse chapter 17 ay yung 7 ulo ng mga bansa. 7 ulo o pinuno ng mga bansa. 7 kings. Yan. Malinaw po tayo. So, verse 10. 5 of the kings are dead. 1 is ruling now. And the other one has not yet come. But when he does, he will rule for only a little while. So, itong isang hari na ito, o pangulo, sa makatuwid, ay darating. Pero sandali lang ito mamumuno at mamamatay din naman. Matatalo din ng Panginoon. Verse 11.
You also saw a beast that used to be and no longer is. Yan. That beast is one of the 7 kings, who will return as the 8th king, but only to be destroyed. So, akma po sa Daniel chapter 11 itong sinasabi ko, yung pinuno ng Russia. Ito po yung footnotes niya, parehong-pareho yung sinasabi. Will return as 8th king, but only to be destroyed. So, verse 12, the 10 horns that you saw are 10 more kings. Yung 10 sungay daw ay 10 hari, pinuno, who have not yet come into power. And they will rule with the beast for only a short time. Mamumuno daw sila nakasama ang halimaw sa maikling panahon lang. Verse 13, they all think alike and will give their power and authority to the beast. Yan. So, yung 10 hari daw o pangulo ng bawat bansa ay makikipagkaisa sa halimaw na ito at magkakaroon sila ng isang pag-iisip. Ito pong sinasabi dito. Magkakaisa sila against Israel to. Verse 13, they all think alike and will give their power and authority to the beast. Verse 14, these kings will go to war against the Lamb. So, makikipaglaban daw po itong 10 pinuno ng mga bansa sa Panginoong Hesukristo pagdating niya. But He will defeat them. So, matatalo ng Panginoong Hesukristo ang mga ito. Yan po ang mangyayari. So, pag sinundan nyo ang aking mga YouTube, simula ng una pa, ay mapagduduktong-duktong nyo na iisa lamang ang sinasabi ni Sister Irene at nag-aakma ang bawat isa. Ayun o. These kings will go to war against the Lamb, but He will defeat them because He is Lord over all lords and King over all kings. So, malinaw po na matatalo daw sila ng Panginoong Hesukristo, yung Lamb. Isa lang naman ang tupa natin, di ba? Si Kristo. At sinabi rin dito si Kristo ang darating. Nakikipaglaban sila kay Kristo. Dahil siya daw ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. So, si Kristo daw, sabi daw po dito sa Apocalypse chapter 17 na Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. So, kung may mataas pang Panginoon, ay mas mataas pa ang Panginoong Hesukristo. Malinaw po tayo dyan. Sabi ng Biblia. His followers are chosen and special and faithful. Ang mga tagasunod daw ng Panginoon ay talagang pinili niya. Special at faithful sa Kanya. Talagang kahit anong mangyaring pagsubok sa mga propetang ito sa buhay na dumating sa kanila ay faithful talaga hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. So, verse 15 po tayo ng chapter 17 of Revelation. The oceans that you saw the prostitute sitting on are crowds of people from all races. So, sinasabi din po dito sa Biblia kung ano ibig sabihin ng propesiya. Basta basahin lang po natin at maiintindihan po natin ang mga ito. So, ito na po yung sagot sa tanong nyo. Na yung dagat na inuupuan ng Iraq ng prostitute ay yung mga tao. Tayo yun, mga tao. From crowds of people from all races and languages. Malinaw. So, verse 16, the 10 horns and the beast
will start hating the shameless woman. So, di ba nagkaisa sila kanina sa mga naunang verse? Nagkaisa daw yung 10 hari at yung prostitute na Iraq. Ngayon, magkakaisa din sila na magalit. Pagkakaisahan din nila ang prostitute na ito. Medyo mahirap po tagalogin. Yan. Malinaw po tayo dyan. The 10 horns and the beast will start hating that shameless woman. They will strip off her clothes and leave her naked. So, kung magkabati-bati sila, nung unang mga verse, mangyayari din sa kanila ay magkakawatak-watak sila. Pagkakaisahan nila tong Iraq na to. Yung shameless woman, yung prostitute. Then they will eat her flesh and throw the rest of her body into a fire. Yan. Symbolical po yan. So, verse 17. God is the one who made these kings all think alike and decide to give their power to the beast. So, magkakaisa-isa sila. Yan. Magbo-bolt in sila. At bibigay ang kapangyarihan sa beast sa halimaw. And they will do this until what God has said comes true. Gagawin nila ito hanggang sa ma-fulfill nila ang propesiya. Kailangan ma-fulfill nila ang propesiya. At pwedeng paigsiin ng Diyos ang bilang ng araw na mangyayari ang tribulasyon na susulat. Tignan nyo po sa mga naunang video ko at post dito sa FB. Nasusulat po yan. Lagi ko pong ipinopost ay tungkol sa mga propesiya. So, verse 18. Verse 18 po tayo. The woman you saw is the great city that rules over all kings on earth. Yan. Huling panahon to. Iraq. Magpapasamba siya ng mga halimaw. Ay, ng mga rebulto halimaw. Yan. The woman you saw is the great city that rules over all kings on earth. Kasi simula pa lang, sa Genesis pa lamang, na talagang sa Iraq nagmula ang mga rebulto. Sundan nyo lamang ang mga propesiya ko ngayon at yung mga naunang propesiya na naipost ko na nauna dito sa YouTube, nakasulat po yan. Lahat ng propesiyang binibitawan ko dito ay may akmang verse. Hindi po ako nagbibitaw ng propesiya na galing lamang po sa akin dahil po panghuhula po yun. Hindi po yun karapat-dapat sa kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam ang mag-imbento ng propesiya na wala sa Biblia. Sabi nga po sa Revelation chapter 22 verse 18 to 20 ay may karampatang salot ang magdadagdag ng mga propesiya dito at magbabawas. So, kailangan balanse lahat ng propesiyang bibitawan. Kapag ang isang tao ay nagbibigay o nagtuturo ng propesiya. So, ituloy po natin sa chapter 18. The fall of Babylon, pagbagsak pa rin ng Babylonia. Chapter 18 ng Revelation o Apokalipsis sa Tagalog. I saw another angel come from heaven. This one had great power. And the earth was bright because of his glory. The angel shouted. So, maliwanag daw na maliwanag itong anghel na ito. May great power din tong anghel na to. So, bawat kataga na binibitawan ko ay tatandaan nyo po para makita nyo kung akma talaga. I saw another angel come from heaven.
This one had great power, and the earth was bright because of his glory. Nagliliwanag talaga ang anghel na to. At may kapangyarihan. Napakalakas ng kapangyarihan na to. At ang anghel na ito ay sumigaw, "Fallen, powerful Babylon has fallen, and is now the home of demons." So, babagsak daw po ang Babylonia dito at ngayon ay tahanan ng mga demonyo. It is the den of every filthy spirit. Pinaninirahan daw ng lahat ng maruming espiritu. Pinananahan ang Iraq. And of all unclean birds, and every dirty and hated animal. Kasi po, kung bakit madumi ito, dahil rebulto nga po. At kung bakit pinaninirahan ng mga demonyo, dahil po nga, ito ay rebulto. So, wag po tayo sasamba sa kahit anumang rebulto o gawa ng kamay. Galing po sa Biblia at ito ay siyang pinakaunang utos. Nasa Exodus chapter 20 verse 3 to 4. Ito ay pangulong utos at kauna-unahan na iisa ang Diyos. At kasunod ng salitang iyon ay huwag kang sasamba sa kahit anumang rebulto na gawa ng kamay na may kahawig man sa langit o sa lupa. Malinaw ang pagkasabi ng Panginoon sa unang utos o pangulong utos na ibinigay kay Moses. Basahin po natin para ating malaman. Paulit-ulit natin basahin upang ating maalaman. So, verse 3 tayo. Ng chapter 18 ng Revelation. Babylon's evil and immoral wine has made all nations drunk. Babylon's evil and immoral wine has made all nations drunk. So, lahat daw ng nasyon, lahat ng bansa sa lupa ay sumamba sa lahat ng iba't ibang rebulto na pinagmulan ay ang Babylonia. Every king on earth has slept with her. So, lahat daw ng hari o pangulo sa buong mundo, gaya po ng sabi ng mga talata sa pagkakarinig nyo ngayon, ay sumamba sa kanya, has slept with her, nakipagkaisa sa Iraq sa pagsamba sa rebulto. Sa huling panahon po ito mangyayari. And every merchant on earth is rich because of her evil desires. So, lahat daw ng lahat daw po ng bansa sa buong mundo ay mayaman. Dahil sa kanyang lahat daw po ng bansa ay nakipagkaisa sa kanya. Sa madalit salita, sa huling panahon. So, chapter 18 verse 4 ng Revelation. Then I heard another voice from heaven shout. Meron daw narinig siya, si Juan sa Patmos. Then I heard another voice from heaven shout. May narinig na naman daw siyang isang boses sa langit na sumigaw, My people, you must escape from Babylon. Don't take part in her sins and share her punishment. Her sins are piled as high as heaven. So, mataas daw po ang kasalanan ng Iraq kasing taas na daw po ng langit. So, sobrang taas.
Kasi iwasan po natin ang mga rebulto na yan. Tayo po ay nasa huling panahon. Ito po ay direktang pagpapahayag ko sa inyo, galing sa akin kay Sister Irene, dahil po lahat ng sinasabi ko ay galing sa Biblia. Lahat po yan ay direktang sinasabi ko po sa inyo upang ikaliligtas ng ating kaluluwa. So magalit man kayo sa akin o ano man ang sabihin nyo, ito po ay nasusulat sa Biblia, hindi galing kay Sister Irene. Ito po ay pagliligtas. So kahit masaktan man kayo o ano man sabihin nyo, basta ito po ay galing sa Diyos at lumabas sa bibig ng Panginoon. Itong Biblia, mga sulat sa Biblia ay galing sa Panginoon. Sinulat ng Espiritu ng Panginoon. Ayan, verse 5. Chapter 18, verse 5 of Revelation. Her sins are piled as high as heaven. God has remembered the evil she has done. Has remembered. So, naalala pa ng Panginoon yung mga kasalanan ng Babylonia simula noong pa ng Iraq. Dahil sila talaga yung nagsimula ng mga rebulto. So, Revelation chapter 18 verse 6. Treat her as she has treated others. Make her pay double for what she has done. So, kung ano daw pong ginawa ng Babylonia sa iba, ay pagbabayaran niya, ganun din ang gagawin sa kanya. Pagsigaw ng anghel. Doble daw ang ibabayad ng Babylonia sa lahat ng ginawa niya. So, verse 6 pa rin tayo. Make her drink twice as much of what she makes for others. So, verse 7. That woman honored herself with a life of luxury. So, talagang itong prostitute na Babylonia, ay talagang nagkakamal ng kayamanan. Dahil sa pagsamba niya sa rebulto, galing po sa Biblia, hindi po galing kay Sister Irene. Yan. That woman honored herself with a life of luxury. Reward her now with suffering and pain. So, sabi ng anghel na yun sa Panginoong Hesukristo, reward daw, ibalik mo sa kanya ang paghihirap. Dahil ang namuhay ito, ang Iraq na ito, na punong-puno ng kayamanan dahil sa rebulto. Next sentence. Deep in her heart, Babylon said, I am the queen. Deep in her heart, Babylon said, I am the queen. Never will I be a widow or know what it means to be sad. Yan. Hindi habang panahon. Yan. Mapagmataas ang Babylonia, ang Iraq. So, may pagkakamali siya sa Panginoon na sinisingil ng Panginoon. Ngayong, magtatapos na po ang mundo. So, verse 8. And so, in a single day, she will suffer the pain of sorrow, hunger, and death. Fire will destroy her dead body. Ulitin po natin, fire will destroy her dead body. Because her judge is the powerful Lord God. Dahil ang humusga sa kanya ay ang Panginoon. Panginoon na pinakamakapangyarihan. So, ang topic po natin dito, gaya ng sabi ko kanina, ay Panginoong Hesukristo. Yung Lord of Lord. Panginoon ng lahat ng Panginoon at Hari ng mga hari. So, chapter 9, verse 9, every king on earth who slept with her and shared in her luxury will mourn. Inulit po ulit yung verse. Gaya ng mga noon ng verse. Inulit yung sentence. They will weep when they see the smoke from that fire. Yan. May footnotes po ito sa mga noon na kong video. Kung napanood ninyo, may akma po itong verse na to.
They will weep when they see the smoke from that fire. Her sufferings will frighten them, and they will stand at a distance and say, Pity the great and powerful city. Pity Babylon. In a single hour, her judgment has come. So, ikapitong trumpeta po ang pagbagsak ng Babylonia. Yung sinasabing fire dito, yung po yung asupre na babagsak sa Babylonia sa pagtatapos ng mundo. Ikapitong trumpeta ang pagbagsak ng Babylonia at pati yung asupre na bababa sa kanya. Ito po ay walang dagdag at bawas na pinagduktong-duktong ko pa sa bawat aklat ng mga propeta sa Biblia, maging lumang tipan o bagong tipan. Matagal na taon ko po itong sinipi. Inulit-ulit ko po ang pagbabasa, so hindi po basta-basta maglabas ng propesiya dahil kalunos-lunos ang mangyayari sa akin kung ako'y nagkakamali ng pagbibigay sa inyo ng propesiya. So verse 11, every merchant on earth will mourn. So lahat daw ng bansa na makikipag-alay sa Iraq ay tatangis, will mourn, because there is no one to buy their goods. Kasi po pagbagsak ng Babylonia, yung bago bumagsak ang Babylonia, ikapitong trumpeta, yung po yung babagsakan ng pitong trumpeta, gaya na sabi ko sa mga naunang video, yung mga naiwan dito sa lupa after rapture, yun yung sila yung babagsakan ng pitong trumpeta, naiwan after rapture. Ayan po yung sequence nun. Sana sundan yung mga video, kasi po sayang, you will thank me later na tama ang pagkakahile-hilera ko o sequence ng mga pangyayari. Isama nyo na yung pagdating ni Elias at ni Moses sa pagtayo habang tinatayo ang templo ng Israel. Kung may tanong lamang po kayo, magtanong kayo sa akin. Sasagutin ko din po ng video yan. Or sa comment, mag-comment down po kayo dito sa YouTube or dito sa FB. Kayo naman ay aking replyan. Mag-response po ako sa inyo. So verse 11 po tayo ng chapter 18 ng Apokalipsis. Every merchant on earth will mourn because there's no one to buy their goods. There won't be anyone to buy their gold, silver, jewels, and pearls, fine linen, purple cloth, silk, scarlet cloth, sweet-smelling wood, fancy carvings of ivory and wood, as well as things made of bronze, iron or marble. Yan. May kalakalan sila sa Iraq. No one will buy their cinnamon. No one will buy their cinnamon, spices, incense, myrrh, frankincense, wine, olive oil, fine flour, wheat, cattle, sheep, horses, chariots, slaves, and other humans. Verse 14 of chapter 18 ng Revelation. Babylon, the things your heart desired have all escaped from you. So, malinaw, Iraq. Every luxury and all your glory will be lost forever.
You will never get them back. The merchants had become rich because of her. Yung mga kumakalakal sa Babylonia naging mayaman dahil sa kanya. But when they saw her sufferings, they were terrified. They stood at a distance, crying and mourning. Then they shouted, "Pity the great city of Babylon. She dressed in fine linen and wore purple and scarlet cloth." Symbolical po ito. She had jewelry made of gold, the precious stones and pearls. Yet, in a single hour, her riches disappeared. So, lahat ng kayamanan ng Babylonia ay nawala. Makikipaglaban sa kanya ang Panginoong Hesukristo pagdating niya. Every ship captain and passenger and sailor stood at a distance, together with everyone who does business by traveling on the sea. When they saw the smoke from her fire, they shouted, "This was the greatest city ever." So, yung usok daw sa Babylonia, talagang, ano ba sa Tagalog to? When they saw the smoke from her fire, they shouted, "This was the greatest city ever." Talagang umuusok, babagsakan ng asupre kasi ang buong Iraq. Parang sa Sodom and Gomorrah, ganun na mangyayari sa makatuwid, parang hindi na tayo humaba. Ayun, kung ano nangyari sa Sodom at Gomorrah, ay ganun din na mangyayari naman sa Babylonia. Chapter 18 verse 19 of Revelation. They cried loudly, and in their sorrow they threw dust on their heads as they said. Pag po sinabing naglagay sa ulo ng mga yung tawag nating dust sa Tagalog alikabok. Nung araw, pag naglalagay sila ng ganyan, kahit si King David ay naglalagay ng ganyan sa ulo, yan yung sinasabing nagsisisi sila. Nagsisisi, nagtitika-tika. Ginagamit nila yan sa pagsamba, at pag yung nagsisisi sa kanilang buhay o sa mga pangyayari, ganyan ang nangyayari. Naglalagay sila ng dust sa ulo. So, symbolical po ito. Na hinihahalin tulad sa mga pangyayari noon sa mga tao sa lumang tipan. Kung nabasa po natin ang buong Biblia, ay malalaman natin ang pagkaduktong-duktong ng mga sentence o pangyayari. Sentence man o pangyayari, mag-aakma-akma yan sa katagalan ng inyong pagbabasa. So, ayan uli, sinabi, "Pity the great city of Babylon. Everyone who sailed the seas became rich from her treasures. But in a single hour, the city was destroyed." Verse 20, the heavens should be happy. The heavens should be happy with God's people. And apostles and prophets, God has punished her for them. So, paparusahan ng Panginoon ang Babylonia, ang Iraq, sa huling panahon. Which is nga, ikapitong salot sila. Yung pagbagsak nila ng Babylonia, pati yung pagbagsak ng asupre sa buong bansa nila. So, kailangan makarating to sa Iraq. Nailabas ko na ito noon, kailangan ulit-ulitin natin ang paglabas ng propesiya para maalaman din naman nila
kung sino ang makikinig at magbabago. Hindi po pwedeng mabago ang propesiya dahil ito ay nasusulat na. Ngunit, ang bilang ng magbabago at magbabalik sa Panginoong Hesukristo ay mababago po yan. Mababago po natin, pwedeng dumami pa ang sumamba sa Panginoon, hindi sa pamamagitan ng rebulto. Kasama na rin po dito, take note, yung mga sumamba sa rebulto sa ikapitong salot. Yung pagbagsak ng Babylonia, kasama na yan, yung mga sumamba ng Mama Mary, Jesus Christ. Kaya itigil po natin ang pagsamba dyan kasi sisingilin po talaga tayo ng Panginoon. Ayaw man natin o gustuin man natin, sisingilin tayo sa huling panahon, kasama tayo dyan. Hindi po ito pananakot, kundi galing po sa Biblia. So, verse 21 ng chapter 18 ng Apokalipsis. A powerful angel then picked up a huge stone and threw it into the sea. So, yung makapangyariang anghel daw ay kumuha ng bato, malaking bato, at tinapon sa dagat. Yung po, itong verse, chapter 18, verse 21 ng Apokalipsis, tungkol sa batong inihagis sa dagat, although ibinibigay ko na ito sa mga post ko sa FB noon pa, ipopost ko po uli sa video naman, this time sa video, kung ano yung batong inihagis at anong dagat yung pinaghagisan. Ito po yung kaduktong ng propesiya sa lumang tipan na talagang sealed ang prophecy sa Babylon na ihahagis ang may ipinahagis ang Panginoon na bato sa lumang tipan. Ipinahagis sa Iraq, sa dagat ng Iraq, sa Ur, na talagang mangyayari ang propesiyang ito na ikapitong salot. Kasi pag hindi nangyari yun, wala nang 7 salot, 6 na lang ang mangyayari. Pag hindi nangyari itong 7 salot. Kaya, 7 yan, 7 rin ang anghel. Kada isang salot, isang anghel ang magbubuhos niyan. 7 ang anghel, 7 ang espiritu ng Diyos. So, pag sinabing anghel, yan po ay nangangahulugan na spirit, hindi nakikita. Parang hangin. Hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Nalalaman nating hangin ang tawag sa kanya. Pero hindi natin nakikita ang hangin. So, malalim na po. Powerful angel then picked up a huge stone and threw it into the sea, and the angel said, This is how the great city of Babylon will be thrown down, never to rise again. The music of harps and singers and of flutes and trumpets will no longer be heard. No workers will ever set up shop in that city. And the sound of grinding grain will be silenced forever. So, ayan. Verse 23, tuloy na po natin. Lamps will no longer shine anywhere in Babylon, and couples will never again say wedding vows there. Her merchants ruled the earth, and by her witchcraft, may witchcraft po, witchcraft. So, may witchcraft ang Babylon. Galit ang Panginoon sa witchcraft na yan. Yung mga panghuhula at mga engkanto. And by her witchcraft, she fooled all nations. Lahat daw ng bansa sa mundo ay fooled. Ano ba sa Tagalog fooled? Lolokohin ng Iraq na sumamba sa rebulto. On the streets of Babylon, yan, verse 24, on the streets of Babylon is found the blood of God's people and of His prophets and everyone else.
chapter 18 po ng Revelation to chapter 17. So, yung dugo ng mga propeta at mga apostol ay sisingilin ng Panginoon sa Babylonia. Maraming mamamatay doon sa huling panahon, sa end time prophecy. So, ito na lamang po. Sana po lahat po nakinig kayo. Pagtuunan nyo ng pansin ng mga propesiya, dahil ito po ay may verse. Prophetic ang Bible. Prophetic book yan. So, dapat makinig po tayo dahil hindi po nang hula si Sister Irene. So, hanggang dito na lamang po lahat ng pagpapala po nawa ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat, pati ang kabutihan, ang kahabagan ng Panginoon. Lahat ng pagpupuri ko ay sa Panginoong Hesukristo lamang, wala po sa akin. In your mighty name, Lord Jesus Christ. So, sa susunod na video po, sana po ay makinig po muli kayo. In Jesus' name. Thank you.